Gusto ko ng mag-anak. Ayan! One of your closest friends is Angelica Mhm. Panganiban na meron na ring sariling pamilya. Oo. Dami ng tip sa akin. Kasi gano'n naman si Angge. Paano mabuntis? Ganon? Para mabuntis. Nakakatuwa Nakakatuwa. na ganun ka-loyal yung mga Encantadicts. Kahit na the first few weeks na nagulantang sila kasi yung mga favorite characters nila from 2016 namatay agad. Pinapapunta lang doon tapos hingan lang ng pera kasi ang daming nasanla ng nanay ko na alahas dahil So parang na-scam din kayo? in a way, oo. Yung rurok ng fame. Ito pala yung nakakatanggap ako ng mga boxes ng mga, hindi ko alam kung saan galing. May mga galing Israel, may mga galing Brazil, may mga pagbukas ko. Wow, ang daming mga pasalubong. Nag-ano ako, hyperventilate ako, Mars. Ilang beses akong, ganun talaga. Ngayon, sino naman yung mga nakaaway Ayan na mo? tayo. Eto na! Finally! Finally! Na-misinterpret namin isa't isa, parehas kami mga pinagdadaanan. Kasi drama yung ginagawa namin. Hindi naman talaga kasi madali mag-drama. Sa totoo lang, You don't talk anymore. hindi na. Hindi nagkaayos. na. Oo, parang ayaw na niyata daw ako makatrabaho forever. Think, talk, tea. Hello everyone! Thank you so much for watching. And although it might seem like mahaba ang aming show, we encourage you to use our episode as your background audio while you are doing other things. Habang kayo ay nagdadrive, nagko-commute, naglilinis ng bahay, naglalaba, nagluluto, naghuhugas ng pinggan, habang kayo ay naliligo, bago matulog, while you are doing your schoolwork, while you are working. And feel free to binge watch our previous episodes as well and get ready to be inspired, informed, and entertained. And thank you so much for watching once again. Mabuhay! Hello everyone! Welcome to another episode of Think, Talk, Tea. Once again, I am your host, Corinne Kim. And as you may have seen sa ating highlights, sa ating intro kanina, we are joined by isa sa mga laging trending na celebrity. Pwede siyang trending sa drama, trending sa kalokohan, trending sa performance kasi we are joined by one of the Philippines triple threats. Yan. Actress, singer, dancer, for threat pala. Quadruple threat pala. Host, 'di ba? Sa Running Man Philippines. Let's all welcome my Mars, Glyza De Castro. Hello, Mars! Grabe naman yung pa-intro. Purple. Gusto mo yung purple? Very friend kita. Very Mars yung pagkaka-intro mo sa akin nun. What an introduction. Thank you so Hindi much. naman basta-basta. Ikaw, hello, GDC in the house. GDC, what's up? Pagingay! Yes, I know. Well, bago ang lahat, GDC. Ano ba? Cha? Bahala kayo, tago sa kanya, Cha eh. Okay. Alam ng mga ibang fans ko na Cha talaga yung nickname ko. Yes. Yung mga very close talaga sa akin. Yes. So, Cha or basta Cha ang tawag ko sa kanya. Yeah. Kayo mag-adjust. So, Cha, please greet them. Hello! Hello mga Mars! Ano mga tawag mo sa yung mga Mga followers? katsaa. Mga katsaa! Or titos and titas. Ay, kaya pala ako nandito. Hello mga titos, mga titas. Maraming salamat sa pag-tune in dito sa show ng aking podcast ng aking Mars. And thank you for inviting me. No, thank you for coming. And that's our show for today. Tapos na. Thank you so much. Thank you for Mag-usap na po watching. kami. Ano na po to? Parang close na to. Conversation Oo, na. after nito. Actually, gusto na namin i-wrap up eh. Kasi ang dami pwedeng pag-usapan na. Ang dami nating chika Oo, kanina pa. Actually, kanina pa. Kasi it's been a while since I hung out with Glyza or with Cha. And kilala ko po talaga siya. We've been friends for 10 years. 2015 ba? Saan tayo nagkakilala, Cha? Sleepless. May pelikula siyang Sleepless. Yes, Directed by Prime Cruz. Oh, yes. Nung time na yun, nagsisimula pa lang si Direct Prime. Ngayon, Prime Cruz is Prime Cruz. Prime Cruz na siya talaga. Prime Direct. Shout out kay Direct Prime. Shout Kung out, Kung di Prime. dahil sa'yo, hindi kami Kilala. magkakakilala ni Kring. Diba? Yes. Mamaya natin pag-uusapan yung exact moment kung bakit tayo naging magkaibigan. Kasi medyo nakakatawa yun eh. Sobra. So mag-start muna tayo, syempre yung mga fans mo. Ano tawag sa Yeah. mga fans mo? Dreamers.
Merong mga dreamers, merong mga rastro. Iba-iba, no? Oo. Iba sila. Pero Runners! Mga runners mga din! runners, oo, Yes. mga Encantadix. Ay, Encantadix ba ang tawag? Sa mga fans ng Kala ko mga Encantadia. sangria. Charot, Sangria. sangria. Iba naman yun, Iba Mars. pala. Iba pala yung sangria. Iba-iba yung sa Encantadix. Ang cute yung Encantadix, Cute. Yung Encantadix naman kasi, ever since, yung 2005 pa lang, unang-unang umere yung Encantadia, marami na talagang napukaw yung show. Yes, Kasi siguro dahil nga fantasy siya, tapos ang daming mga characters na in love yung mga tao, talagang kumapit sila sa mga apat na sangre, tapos lumawak yung universe ng Encantadia until 8 years later nagkaroon ng 2016 Encantadia. Parang mali yung mo. Yung Tama math ba? mo Mali doon. ba? Hindi ba 8 years? Sobrang mali yung math Ano ba? mo dun. 2016, di ba? Parang Sorry. 8 years kasi after 2016. Meron kasi ngayon, kung hindi nyo, kung hindi kayo aware, may 2025. aware yan. Trending yan eh. Oh, ayun, yun. Sangre, di ba? Sangre naman yung title. Oo, so wag na natin bilangin yung Oo years. nga. Wag niyo akong tanongin sa math. Ayoko na. Oo. Ganun. Speaking of math, syempre bago ka naman maging artista, ikaw naman ay talagang typical na estudyante. Kamusta ang syempre parang di ko alam, di ba? Aha. Ikaw ay lumaki sa Valenzuela. Shout out. Malinta, Valenzuela. Taga-Malinta ka ba? Oo, Dulong Tangke. Let's go. Ito hindi alam ng maraming tao to, Marsa. Parang first time ko yatang sinabi na taga Dulong Tangke ako. Baka TikTok yan. Pero Malinta familiar eh. Kasi Yes, parang di ba yung yes. mga bus, ang ending yan Malinta eh. Correct. Diba? Talagang siya, small town. Paano naging small town ng Malinta? Feeling ko malaki ang Malinta. Maliit lang siya for me. Siguro dahil ng mga panahon na yun, parang halos magkakakilala kami. Nung araw. Ang dami kong mga kamag-anak kasi doon. Actually. Lola ko, pinsan ng nanay ko, kapatid ng nanay ng pinsan ko. Ano daw? Doon ka pinanganak at lumaki. Yes. Okay. And then, ilang kayo magkakapatid? 6. Oh, diba? So, 6 kami magkakapatid. Pero, nung time syempre na nagkaroon na ng asawa yung eldest namin, si Ate Chris, umiwalay na siya. So, nagte-take turns yan doon sa bahay ng lolo ko eh. So yung bahay ng lolo ko, isa siyang malaking bahay na nandun yung pinsan ko, nandun yung tito ko, ganyan. Tapos kami, take turns kami. Kung sino yung magtatrabaho or mag-aasawa, siya na yung papalit dun sa room na yun. So yung Boarding house pala to. yeah, boarding house. Yung pala yung gusto ko sabihin kanina. So malaking boarding house. Tapos siya, parang Totoong duplex boarding siya. house or parang tawagan nyo lang? Parang yun lang yung yung tingin ko sa Concept. kanya. Ngayon na iniisip ko siya, parang ganun yung konsepto niya. Lumaki ako sa lolo't lola, tapos ng mga pinsan, kaya parang close ako sa mga pinsan ko. Tapos lumaki ako na every afternoon, naglalaro ako ng mga luksong baka, ng mga text, ganyan. Tapos, very into wrestling, ganyan, anime, Ghost Fighter. Yung Naabutan mo, yes. Naabutan mo yung Ghost ganon. Fighter. Yes. Oo nga. Ganyan. Sinong favorite mong Ghost Fighter? Vincent. Ito ba yung pula buhok? Ito yung, si Dennis yun Si eh. Dennis. Yung lang, mysterious lang na Okay, lagi okay. lang siyang hindi tumatawa. Parang feeling ko, drawn ako lagi sa mga mysterious na yun. Yes. Very Aquarius ka sa part na yun. Ewan ko. Ganun ba yun? Oh! Ganun Mga ba parang yung living in a world of our own. mga eccentric na, Yes! mga hindi pa bibo, ganun, mga nasa Yes. sulok lang. Yes. O, Saka kita mo na. parang very dark. I mean, hindi dark in a bad way. Pero alam mo, very parang mysterious yun nga. Oo. Parang elusive na. pa-emo Yes, na ganyan. yes. Pa-emo ka ng bata ka. Oo. Nung high May school. emo stage ako. Siguro ito yung time na parang high school ako. Nahilig ako sa mga banda, mga Linkin Park. Siyempre meron tayong 'di ba? Meron tayong boy band phase, pero meron din tayong emo phase. Hindi ako naka-emo face. Huwag mo ko idadamay dyan, tsaka. Hindi nga naka-emo Never. face. So ano lang yung face? Spice Girls, Britney Spears, Christina Aguilera, Mariah Carey. Forever, ganun lang yung face ko.
May Puro base akong gano'n. Pero nung nakilala ko yung Linkin Park, parang, ay, shucks, iba to Hybrid Theory. Every time, naka-loop lang yan sa kotse namin. Yung cassette tape, ipapasa ko sa tatay ko. Tay, pasalang nga. Tapos yung nanay at oo. tatay ko nasa harapan ng sasakyan, nakikinig ng Linkin Park. Shut up! I'm talking to you! Shut up! Kaya ba part ka ng Pulp before? Nanood ka ng Pulp Yes! SummerSlam? Yes! Pumupunta talaga ako sa Pop SummerSlam. Nung high school? Hindi ko alam kung high school ako noon eh. Pero naalala ko may t-shirt pa ako na purple. Tapos ginupit-gupit ko pa yun na hanggang nakakita yung yung shoulders. So, mahilig na ako maggupit ng mga t-shirts kasi before. So isa yung Pop SummerSlam sa mga Dicta License, ganyan yung mga yung Oh mga my God! Razorback, Hilera! Hilera. Nag- Actually, yung Hilera medyo recent na nga eh. Pero, Nauna ba si Dicta sa kanila? oo. Mm. Nauna yung Dicta License. Kaya parang sabi ko, ano to, ang saya. Amoranto Stadium pa yun ng mga Yes. panahon na yun, di ba? Ano doon? Bumibred ka sa araw? Hindi naman. Sa gabi naman ako pumupunta. Sa gabi, Tapos, okay. nung time na yun, siguro mga 16, 17 ako. Minor Ang de mga- edad? Minor din. Pero nakakapasok, di ba? Nga eh. What a revelation. I know. Hindi, tsaka paano ka pinapayagan ng parents mo? Tumatakas ako. Hello po, shoutout po sa parents ko. Oo nga. So, nung time na yun, I think, nag-workshop ako sa ABS, 2004 to 2006. Mga katropa kanan sila, Ketchup, sila, Alwin, sila Janus Del Prado, ganyan yung parang parang, magiging katropa ko to sa music. Yung mga, yung mga mahilig manood ng mga gigs. So, yun yung introduction ko sa Kamikaze, sa Keso, yung mga ganun. So, yun talaga musikahan mo? Dumating ako sa phase na yun yung mga trip ko music. So, Okay. talagang musically inclined kasi yung family. Tapos si tatay ko, musikero dahil nagbabanda, nanay ko singer. Mm. So, siguro parang nasa dugo ko na maging musikera. Tapos mahilig talaga sa music. So Mhm. parang it doesn't matter kung anong genre eh. Parang pagdating sa music, ko siya parang dinadaanan ko talaga siya. Sinusuyod ko lahat ng genres. Mm. Hip-hop, Mula bata ka pa. ganon. Okay ba? Oo. Fan ka, di Yeah. ba? Tapos K-pop nga na hindi ko in-expect na magiging fan ako. Oh. Kasi nung time na nag-boom yung K-pop, parang nung time na yun, parang hindi ko maintindihan. Bakit ganito? Hindi ko naman maintindihan lyrics, di ba? Correct. Pero yung music mismo, yung nag-connect sa akin na, anong klaseng genre to? May hip-hop, tapos may rock, tapos electronic, di ba? So parang ibang-iba siya sa akin. Na, Tapos kung yung itsura nila, no? Itsurahan nila. sobra. So parang yung visuals ang ganda din. Mm. Tapos may mga lalaking nag-rap, tapos may kumakanta bigla. Yes, yes. Wow, sobrang iba sa Backstreet Boys, di ba? Correct. Parang Ano na sa Linkin Park? ang layo. Ibang-iba sa Linkin Park to. Ang layo. Ang layo. So parang ang saya lang talaga i-explore ng music for me. Actually, dun kami nagkakilala ni Cha sa K-pop Yun, yes. world. Pero mamaya na yan. Kapag Oo. nandun na tayo sa may sleepless era mo. Oh, yes. So, muna tayo so nag-start ka noong mga 2004, workshop sa ABS. Doon ka Yes, nag-start? Doon ka yes. na-discover? Well, na-discover ako habang nag-church. So, hindi ko na maalala kung anong year, pero sobrang bata ako pa nung mga panahon na yon. May church kami sa Valenzuela, tapos may nag-shoot. Parang a few blocks from our church. So, as a curious kid, tingin ako doon, ano meron dyan? Tapos, ako, nagtatape, nagsushoot, ganyan-ganyan. Sino kaya artista? Never kong nalaman kung sino yung artista. Sa Makopa na restaurant. Naalala ko, parang pa yata to. Open pa rin yata sila hanggang ngayon. Beside my school. Tapos nung nakaganon-ganon lang ako, tumitingin-tingin ako, nilapitan ako ng someone from the production yata or talent manager nung time na yun, baka talent coordinator. Ang pangalan niya si Blue Seal.
Blue Seal ang pagkaka-introduce niya sa'kin. Blue Seal? Blue Seal. Hindi ko makakalimutan yun, sabi niya pangalan niya si Blue Seal. Sabi ko, wow, Blue Seal, ang astig naman ng pangalan. Sabi niya sa'kin, ay Iha, hello. May kapatid ka ba na gustong mag-artista? Hindi talaga ako yung tinanong. Kung gusto ko mag-artista, kung meron daw ba akong kapatid. So takbo ko, balik ako sa church. Hingal na hingal ako. Dete, gusto niyo daw ba mag-artista? Meron daw may naghanap dun sa sa restaurant, may nagsushooting dun. Tapos parang, bumalik ako, naging errand girl ako. I know. Ang lakas mo delivery girl sa part na yan, Messenger ako. Lakas ka messenger. Messenger ako. Tapos bumalik ako, sabi, ayaw po nila. Sabi niya, ay, gusto mo ikaw na lang. Napilitan na. As what? So parang umextra ka nun? Hindi nga eh. Parang nag-offer siya to manage me. And then, pinakausap ko sa nanay ko until napasa ko. Alam mo yung mga write-up sa dyaryo, di ba? Yung magbabayad ka para masulat yung pangalan mo, ganyan. Tapos, iba pa yung pangalan na gustong ibigay sa akin para daw catchy. Kasi yung Liza daw parang hindi masyadong catchy yung Liza. So, parang may sinasuggest na mga pangalan na Crystalline, gano'n. Catchy ba? Hindi ko rin alam. Buti na lang. Pero nung time nun, syempre, oo lang ako ng oo sa lahat, di ba? Tapos makikita mo yung dyaryo, kinabukasan or mga few weeks after, di ba? Syempre, bayad nanay ko, ganyan. Abot siya. Tapos makakita mo yung itsura mo sa dyaryo. Yung ganyan na kaliit yung yung picture ko eh. As in parang ID picture lang. Yes. Siyempre nung mga time na yun parang tuwang-tuwa ka na, 'di ba? Na parang makita yung sarili mo sa dyaryo. So, hindi siya madali, Marce, yung naging journey ko sa showbiz. Hindi kasi wala naman akong kakilala sa showbiz 'di ba? So parang after that, hindi naman nagtuloy-tuloy eh. Dumating ako sa point na may ibang nag-handle sa akin, tapos dumating ako sa point na pinangakuan akong ipapasok daw ako sa ABS, ganyan. Pero pagdating namin sa ABS, hanggang gate lang kami. Di kami makapasok. Yung parang sino ba talaga connection nito? Yung mga ganun. Tapos until nag-master showman ako. So, Teen Stars of Master Showman. Kasi may isang talent coordinator ng GMA, si Tito Manny Valester, ang nagpasok sa akin doon. Tapos, ginigas niya ako sa mga kakaba-kaba, sa mga kasangga, ganyan. Yung mga, parang crime shows ng GMA before. Right. So, ayun, parang yun siguro yung parang masasabi kong, uy, legit to. Kasi may taping na ako eh. Hindi lang ako tipong parang pinapapunta lang doon tapos hingan lang ng pera. Kasi ang daming nasanla ng nanay ko na alahas dahil. So, parang na-scam din kayo? In a way, oo. Ay, may ganun pala. Nasa scam na parang gusto mag-artista tapos babayaran? Oo, siguro hanggang ngayon meron I'm na sure mga meron. ganyan Lalo eh, 'di na sa ba? social media. Oo, kasi nakikita ko din na may mga statements ang GMA about it eh. Yes. 'Di ba? Na parang wag basta-basta magpapaniwala na they represent GMA or they represent a certain parang management tapos biglang hingan ka ng pera. Yun siguro yung mapapayo ko sa mga gustong mag-artista na parang kailangan kilalanin talaga nila ng mabuti yung sasamahan nila kasi ang hirap sa industriya na to. Sobra. Talagang dapat tamang tao yung kakausapin mo. Lalo na kapag mga bata. Oo. Yan talaga yung delikado kasi hindi mo rin alam kung anong kasi kwento ko lang kasi like for example sa Facebook meron dyan mga auditions kaya mga groups, 'di ba? Meron ako nababasa dyan na parang kunyari meron daw magsa-scout for this ganyan, for lingerie show, yung mga ganyan, whatever. Tapos gusto nila, okay guys, makinig kayo gusto nila Zoom meeting or Gmeet. Tapos, syempre, tapos from the other side of it, ikaw yung kunyaring caster, dapat naka-bikini ka or naka-brief, gano'n, 'di ba? Kasi kailangan daw makita ng kliyente yung body mo eh. Post ka ng ganyan or pinapasend sa sa Viber or something. Only to find out eventually na scammer sila. So, anong ginagawa nila dun sa material mo? Oh my gosh, naka-record ba yun? Naka-record for sure. Binibenta daw eh. Oh my Parang God. ginagamit pang scam din. 'Di ba? Ginagamit din pang scam. Grabe talaga.
Thankful ako nung mga panahon na yun, hindi masyadong ano yung technology, hindi Oo, true, ganyan. true. Kasi baka hindi ko naman siguro gagawin, pero parang Di mo rin sure, posible. oo. Or hindi ko rin sure, baka mamaya sa tindi ng pangangailangan ko. Nakapagsangla nga yung nanay mo ng pera, ay ng Oo. gamit. So, ibig sabihin, Correct, willing correct. talaga kayo to, Yeah. alam mo yun, sila naman, To try syempre, it. lalo na kunyari, wala namang kilala sa industriya. Yung wala ka talaga alam sa showbiz, Yeah. feeling mo lahat ng tao may kapangyarihan. Correct, Diba? correct. At saka nasa ano man naman, parang limitation naman. 'Di ba kung kaya mo naman na gawin 'yun, ako kasi hindi ko talaga kaya. Pero Yes. parang dumating ako sa point na, ano ba, try ko kaya? Meron kang ganun eh, 'di ba? Na parang hindi mo kasi madidiscover din sa sarili mo na kaya mo isang bagay until di mo True. tinatry, 'di ba? So parang, ewan ko, ang sad naman yan na Sad, meron sad siya. palang Kaya ganyan. maging maingat talaga kayo. Mm. Nagpapasend ng mga videos, send daw sa mga direktor. Oy, ano to? Mga Oo. direktor hindi nagpapasend ng video basta-basta, Correct, ha? correct. Papupuntahin ka niyan para mag-ano, 'di ba? Yes, So, ingat po kayo yes. diyan para hindi niyo pagdaanan yung mga pinagdaanan ng mga iba. At least ikaw Oo. hindi ka masyadong na Oo ano, 'di nga ba? eh. Hanggang alahas lang. Hanggang alas, pero malaking bagay pa rin yun, Oo, ah. nabawi naman, nabawi Ay, to naman. be fair, napalitan ng 'Di mga ba? bahay, Correct. mga resort. So, yung Masaya investment ni Madam Christie, talaga naman ay napagtagumpayan. ROI. ROI! One taping pa lang naka-ROI na, di ba? Ngayon, 'di ba, paano-ano na lang siya, pa-conference. Yes! Di ba? Tsaka talaga namang, yun nga, naging fruitful ang taya. Nanalo sa Oo, taya. Kumbaga kung oo. gambling yan, nanalo talaga sa... Yeah. Mahabang proseso, pero ano naman, worth the wait naman. Feeling ko tong conversation namin ni Cha, parang mga 3 oras to. Kasi parang nandun pa lang tayo sa pasok pa na showbiz eh. Wala pa tayo sa showbiz talaga eh, 'di ba? Pero gano'n kasi kayo mag-usap, minsan ilang oras talaga tayo naabot, no? Pero sa pagbabalik po ng Think Talk Tea, dahil naman na pasadahan na natin ang showbiz, paano naman ang mga unang encounters mo? I mean, within show business, at sino yung mga nakaaway mo? Okay. Inaway ka? Inaway ako. Ay! Sa pagbabalik po ng Think Talk Tea. Hi everyone! Thank you so much for watching. If you enjoyed this episode, please make sure to give us a like, share this video, leave a comment down below, and subscribe to our channel. Okay. Ayan na nga. So, ito na nga. Ang tagal mo na sa GMA. Ilang taon ka na with GMA? Oh my gosh. Huwag na natin bilangin yung... Bibilangin ko talaga. Magaling ako sa math. Since 2006. 2006. So, 19 years. 19 years. Oh my God. Kung nagkaanak ka nun, third year college na or first year Grabe. college. Oh, tapos na sa senior high. Grabe. Huwag na natin isipin yun. natin isipin yun. What was your first break? Major break sa Baka natatandaan ng mga dreamers yan. I think for me, masasabi kong biggest break ko talaga yung Grazilda. Kasi, syempre, title role siya. Tapos parang, pero before that, I had kontrabida roles na parang naging breakthrough ko talaga yon. Kasi parang doon ako napansin ng mga tao. Doon ako kinuha ni Ate Regine Velasquez for Diva na maging kontrabida niya. Imagine, Mars, kontrabida ako ni Regine Velasquez. Woo! To the point na in-invite niya ako to have a duet with her. Sino ako? Bakit ako may duet with Regine Velasquez? Glyza De Castro. Hindi ako makapaniwala. Hanggang ngayon, parang pag iniisip ko na, shucks, nakaduet ko si Regine Velasquez. As for sa mga artista ba, big deal yan? Nakaduwit si Regine Big Velasquez. deal yun. Siyempre, Asia Songbird yun. Sabagay. Tapos parang, hindi ko naman, I mean, yung level ng boses din ni Ate Reg, hindi ko mapapantayan yun kahit kailan. Hindi naman Bakit? ako beritera talaga. Try mo. Sure. Try natin kapag siguro mga nakailang soju tayo, ganun. yes, Tapos, yes, ano yes. tayo ulit, video tayo. Yes. Bagay. Sa one time kasi ng birthday ni Melay, opening, si Miss Regine kumanta. Tapos parang sabi ng host after, sino pa pong gustong next? May susundan mo si Regine Velasquez? Ang hirap, di ba? Parang Ang cancel hirap- na po yung line-up. Tanggal niyo na po kami sa ano to, di ba? Ang hirap sundan, ang hirap sabayan. Pero, thankful ako kay Ate Reg kasi isa sa mga parang nag-lift din sa akin ng mga panahon na yon, to the point na naging guest ko pa siya sa Dreams Never End concert ko.
parang after the kontrabida roles, parang sunod-sunod din talaga yung mga roles na ginampanan ko na very important. Tapos nag-Amaya ako with Marian Rivera, nag-Temptation of Wife ako. As in, nagtuloy-tuloy. Parang kung titignan ko, minsan tinitignan ko yung Wikipedia ko kasi hindi ko na rin, hindi ko na rin maalala kung ano-ano ba yung mga ginawa ko. So parang to look back lang. Kasi 'di ba may timeline din doon kung Yes. anong year. Mas alam nila eh. So tinitingnan ko, ay, di rin pala ako nabakante. Sobra. Parang mula nakilala ka rin eh. Just 10 years ago. Hindi ka naman nabakante. Parang never ka nabakante. Oo. Pandemic lang siguro. Kaya siguro pagod na pagod. Pagod na pagod ka ba? Woy, David! Pahingahin mo to! Sinasabi niya actually na when are you gonna rest? Kasi syempre napag-usapan namin yan, yung pagsisettle down, Yeah. 'di ba? Pero parang it's so tempting to grab Yes. the opportunities na hinahain sa'yo. Kasi parang pag nag-decide ka na talaga to settle down, hindi mo na alam kung ano bang offers pa ang bibigay sa'yo, 'di ba? So parang may conflict pa rin ako pagdating doon. I'm still trying to parang learn and parang navigate pa. Hindi, or kaya what you can do is, for example, may soap ka or show. Tapos take 2 to 3 months off. Ganun ba kayo? Ginawa ko yan. So, after Contessa, ginawa ko siya. 3 months, off ako. Nag-London ako. Gusto kong mag-aral ng music kasi parang, frustration ko talaga na magkaroon ng proper, parang training sa music production. So, nung time na yun, na-meet ko na yun si David. Nagpunta pa kami kung saan-saang schools kasi sinamahan niya rin ako around London, around UK, na humanap talaga ng school na papasukan ko. And then, I ended up in Point Blanc Music School in London. 3 Right. months I ako. remember, Tapos parang, yes. ang saya-saya dahil after that, nag-pandemic. So, Yeah. parang isa yan sa mga, siguro, best na decisions na ginawa ko. Pero nung pandemic ba, nakapahinga ka? Ayun, nakapahinga pala ako ng pandemic. Oo. May mga Somehow. certain projects akong ginawa, like mga self-shoot sa bahay. Tapos may ginawa kami ni Kip Obanda na, Pupunta tayo dyan. oo. Pero hindi pa pre-pandemic yun. That wasn't Pero pandemic. after pa nun, di ba nagliway kami. Tapos meron kaming pandemic project na ginawa. Tapos nagsi-self-shoot kami sa Baler, 'di ba? Tapos may mga instructions, basta meron kaming ginawa na hindi pa na-release. Hindi pa. Hindi pa na-release. Pero hindi ko alam kung hindi na ba siya i-release nung mga time pa yon. Parang mahanap lang kami ng pagkakaabala. Pwede, posible. It's okay. Sometimes, okay, di yeah. ba? Oo. Minsan experience lang. Ba't naman hindi? Fun naman yung experience. Correct. na yun, oo. Kasi kahit naman tayo may mga hindi tayo natuloy na Yes, projects. But it yes. was a memorable experience for Oo, us. super. For sure. One of the biggest, dahil nandiyan na tayo, di ba? One of the biggest projects that you have done in your life, I would say, is Encantadia. Yeah. And right now, may sanggring. Oo, Encantadia Chronicle Sangre na continuation ng aking role bilang Perena. Pero yun, sorry, hindi po kasi ako nakakanood. Wala naman kaming TV din. Yeah. Paano yung timeline yan? Kasi si Encantadia nyo, 2016. Ngayon, yung Sangre is 2024, 5. Diba? 24 yung shoot eh. Yeah. Paano yung in the storyline? Is it right after or may mga lumipas na panahon? Kasi may anak kayo eh. Oo, medyo ilang taon din yung lumipas kasi lumaki yung mga anak, 'di ba? Tapos parang naging payapa yung Encantadia for a while, tapos malalaman ng audience na ay meron pa palang isang island yung Meneave, yung introduction nga ng mga characters nila Ria, nila Gabi. So na sumakop sa Encantadia. Ngayon kasi parang na siya may mga sumakop. Yun yung story ngayon na kinailangan pa rin yung characters namin, kinailangan yung character ko para maitawid dun sa mga bagong tagapangalaga ng mga brilyante. So ngayon meron ng mga bagong new gen. Mga Gen Z. Gen Z. Gen Z, brilyante keepers. Oh, and sino nga sila? Si Bianca Umali, yung Na tagapangalaga. anak ni? Anak ni Sanya Lopez. Okay. Si Faith Da Silva, yung anak ko. Si Angel Guardian. Hindi Si siya Angel, ba kasama nyo rin sa Running, sa Running Man yan? Man. Kaya nga parang ang saya. May mga
shows ako na ginagawa na kasama ko tong taong to, tapos magka-carry over dun sa ibang ginagawa ko. Kaya parang ang saya lang. Kasi meron ka, Magkakita-kita kayo. Si magkikita-kita. Faith kasama mo sa dancing. Yes. Oo. Tapos si Kelvin Miranda na anak ni Gabby Garcia. Actually, si Angel lang yung hindi talaga anak ng 2016 Sangre. Siya Kasi? yung, ewan ko sa story, parang pinili siya ng brilyante ng hangin. Something na hindi Nipo baby. Sorry, natawa ako doon. It's not nepotism, guys. So fair ang mga Pagbaga, brilyante ng yes. mga brilyante sa pagpili. Hindi siya dahil sa koneksyon o dahil sa Anak-anak, bloodline. oo. Pwede ka pa rin maging tagapangalaga ng brilyante kahit na hindi ka galing sa Encantadia. Parang ganun. Si Kelvin Kelvin Miranda is a guy. I was so happy when they were introduced as son. Because I was like, oh my gosh, at least may lalaki. Yes, Hindi naman sinasabi na kailangan may lalaki lagi, but Maiba lang. alam mo Oo. yun. Tapos na-realize namin na yung character ni Gabby Garcia, si Alena, lalaki talaga yung mga naging anak niya. Si Khalil, tapos itong si Adamus. So parang ever since, hindi siya nagkaroon ng babaeng anak. Puro lalaki. Kaya parang, okay, at least nagkaroon ng kwento. Right. Tapos nabuo nga na yung apat, may isang lalaki. Parang sobrang sobrang diverse ng ngayon, ng mga tagapangalaga ng brilyante ngayon. Kasi, Tsaka laging trending oo nga, nakakatuwa. Nakakatuwa. Na ganun ka-loyal yung mga Encantadicts. Kahit na syempre may mga parang the first few weeks na nagulantang sila kasi yung mga favorite characters nila from 2016 namatay agad, yung ganun. Ang daming mga... Pero, ang saya din niyang tignan kasi ganun sila ka-invested at saka pinapanood nila at pinag-uusapan siya. Ganun naman talaga para lang makapag-move on to the next Yeah, chapter. Kailangan mayroon kang mga mapatay. Correct, Hindi lang naman sa Encantadia, di ba? Kahit naman sa mga Lord of the Rings. Correct. Di ba? Game of Yung Thrones. Game of Thrones. Kailangan siya para, lalo na for something like fantasy, epic Yes. fantasy Ang na, dami kasing characters talaga. oo lahat sila nasa lahat ng season? Hindi naman pwede, di ba? Kailangan mag-give way to the new gen. Yes. So, if you guys are watching Sangre currently, let us know on the comment section sino yung paborito nyong Sangre. Siyempre, ako, Perena. Perena. tayo. Brilyante ng Apoy Bias. Exactly. 2016 Perena. At, di ba, hanggang ngayon, as an Ashti. Ano ba tita yung na po- Ashti? Ang Ashti sa Enshan ay ibig sabihin ng tita. Ay. So, yung mga nanonood sa atin, mga Ashti. Oo nga. Oh my God. Patiyahin. Tiyahin. Yes. Oo. Oh my God. Nakalimutan Marami ko na tayong yung viewers tito. na millennials Mostly millennials, to be fair. Hindi pa tayo masyado naiintindihan ng mga Gen Z. Darating din tayo dyan. Darating, oo. Siguro pag mga guest natin, mga tipong mga, ano bang gusto ng mga Gen Z? Ayan, yung mga kasama ko ngayon sa Running Man, kasama ko ngayon sa Sangre, mga Gen Z. Ay, ano mga- pinapanood nila? Ano ba? TikTok. True. Siguro pag nagkuha tayo ng mga TikTok stars, mga Bella Porsche, manood tayo ng mga Gen Z. So guys, if you are, let us know, if you watch Sangre, let us know your thoughts and comments about your favorite Sangre and of course, Sangre Pirena. Hello. Yes. May mga fans ka din. Ito nga nung pinag-usapan namin. Balik muna tayo dun sa 2015, How We Met. Mhm. Because we met in the set of Sleepless. So, ito yung nangyari. Nag-post ako ng picture natin together. Yeah. Kasi one day lang naman tayo magkasama Meron pa yata ako naalala ko pa yung post natin, selfie pa yun. Yes, you're right. Yeah. And then I posted it on Twitter and then somebody commented na parang, Miss Kring, si Glyza, fan ng Big Bang, NTOP, ganyan. And then, sabi mo sa kanya, and then, nakahiga siya. Di ba nakapahinga ka nung parang cut, break. Tapos sabi ko, Glyza. Tapos sabi ko, fan ka daw ng Big Bang. Sabi mo, tas nabuhayan ka. Yes! Tapos inangat ko yung phone ko kasi yung cellphone ko, si TOP yung red case na ko. case, Right. yes. So, kasi from that point on, naging friends na kami. Yeah. And, Binigyan mo rin ako ng same case. Twinning tayo. yes, twinning. So, doon, and nung time na yun kasi, 2015, so we became friends because of K-pop, but it went beyond K-pop and Big Bang. Noong 2015, kakatapos lang nun ng may
The Rich Man's Daughter. Or Yes. ongoing ba nung time na yon? Parang patapos na. Patapos, Kasi di ba? nag-overlap yun eh. Tas nag-sleepless ako. And then, ayun yung kasagsagan din ng fangirling era ko eh. Yes. Yeah. Nandami mo ring fangirls. Ito talaga yung hindi pa masyadong uso yung BL sa Philippines at hindi pa GL. oo. Pero kayo talaga, ang talagang puksaan sa ka-GL nung time na Hindi ko yon. rin in-expect, Mars, na ganito pala kadami din na parang audience at yung mga natatap nung show. Kasi parang it was parang medyo tabu eh. 'Di ba sa Philippine television na magkaroon ng klaseng ganun na series. And alam mo dumating pa ako sa point na humingi ako ng support from my churchmates. Nag-announce ako sa church namin na parang, "Sorry guys, sa mapapanood niyo, hiningi ko po yung suporta niyo, tsaka yung pang-unawa niyo na kung ano man po yung mapapanood niyo, ayun po, intindihin niyo na suportahan niyo." Gano'n. Kasi nga parang coming from a Baptist Christian family. Baptist ka pala. Oo, parang it's something na very new to me as well. Tapos nagkaroon kami ng immersion nila Miss Suzette na she introduced us to a different world of yung mga femme, mga lesbians, mga lipstick lesbian. Meron palang ganung term before na I wasn't really aware of. Tapos parang nung ginagawa namin yung show, doon ko na-realize na ang dami palang mga storya na hindi na nakukwento on television pa. So isa yung Rich Man's Daughter sa kwento ng nagmamahalan na hindi naman kailangan na yun nga yung sinasabi ng iba na love knows no gender, 'di ba? Parang tapos yung characters namin ni Rian, daming nakarelate, ang dami kong mga natanggap na emails, ang dami kong natanggap na mga written mails na wow, ganun pala kalaki yung impact na naibigay nung show. Nakapagbigay buhay pala kami dun sa mga hindi nakukwentong storya ng mga kababaihan na ito. And kasi nga nung time na yon that you were parang at the peak of your Rastrof fame. Naging friend kita. So, saksi ako talaga kung gaano mukha kang K-pop idol. Ganun yung Saka, peg mo. ganun pala yung rurok ng fame. Ito pala yung nakakatanggap ako ng mga boxes ng mga, di ko alam kung saan galing. May mga galing Israel, may mga galing Brazil, may mga pagbukas ko. Wow, ang daming mga pasalubong, appreciation letters from people from different parts of the world. Kaya parang grabe yung na-reach ng show. Ito pala yun, pagka global ka pala, parang yung mga 'di ba nararanasan ng mga K-pop idols Even or mga Thai Hollywood GL, 'di ba? Oo, Yung mga Hollywood celebrities. Pag pala talagang naging global ka, ganun pala klaseng responsibility at syempre ang sarap din sa pakiramdam na na-appreciate ka ng tao. Pero parang grabe. As in, overwhelmed ako. I remember, yes. Oo. Din yung mga time na parang I know that parang how do I put it na in a nice way. Yung expectation sa'yo at sa inyo as Rastro nung mga fans, yung parang, kasi hindi naman talaga kayo technically love team. Yeah. Pero parang may expectations yung fans na kailangan Sa totoong ganon. buhay kami talaga. Yes, oo. Ngayon naman, nag-mature naman na rin yung mga fans. Parang they already parang realize na parang let's respect naman yung mga actors din. Tapos, syempre may kanya-kanya kaming partners, pero parang for fun, they still ship us. And then kami naman, sakay din naman kami ni Rian kasi very, naman din siya, very game din siya to do parang banter din on Twitter if that's what makes them, excited and happy. Ako naman din, very excited ako to work with her. Yes. So parang, yung relationship, napunta dun sa excitement na, oy sige, laro-laro tayo, ganyan-ganyan. Pero before kasi parang meron talagang
nakakatakot na may Yeah, gano'n yeah, na yeah. parang nag-back off din kami sa isa't isa parang to concentrate also on our parang solo projects. Wow, Mm. solo projects! Totoo Talagang naman. K-pop. 'Di ba? Hindi kasi parang ang hirap din, parang moving on from Richmond's Daughter. Ang hirap mag-move on from that. Yes, Kung yes. na-achieve mo yung ganong klaseng success, parang how do you move on from that? Ano yung mga iba mo pang pwedeng gawin kung Gawin. ang tingin sa'yo ng tao forever si Althea or si Yes. Jade, 'di ba? Na actually until now na may mga references pa rin na gano'n, eh. Pero I mean, thankful ako nagkaroon ng Encantadia, nagkaroon ng Yes. Contessa after that, and then Yes. Rian had also projects na parang masasabi niya na okay outside Richmond's Daughter, Right. nagawa naman niya ng maganda, ng successful. Yes, yes. And also, nakakatuwa din na Richmond's Daughter was 2015 and 10 Mhm. years later, meron kayong project ni Rian. Yun nga. Literal 10 years parang isang dekada Kaya na. kami natatawa sa isa't isa na parang, "Oh, kamusta? Eto na naman tayo," I ganyan. Pero know. again, yun nga sa nasabi ko kanina, nag-mature na rin yung mga fans, 'di Mm. ba? Parang nanganak pa nga sila, nagkaroon pa ng Rastro Rebels New Generation. May new gen. So parang Ano hindi to, na sangre? Sex bomb? New Yes! gen? Ano to? Yes, may new gen. What do you iPhone, new mean? gen. May mga bagong supporters ang Rastro na tinatawag nilang Rastro Rebels New Gen. Meaning, they weren't Rastro fans in 2015 because maybe they Oo, were very young. oo. And then now, mas Alam mo naman yung mga lahat, 'di ba nakakagulat yung mga nahahalungkat na mga tao online, na-immortalize na talaga yung mga Totoo. pinaggagawa namin. True. So siguro nahalungkat ng mga tao, ay may ginawa palang GL si Glyza before. Ay ano pala na pair up pala siya with Rian. Uy, ang saya. So parang nagkaroon ng mga new fans, mga new supporters. Even up to now, parang hindi alam ng tao na parang why do they ship Rian and Glyza sa Sangre? Eh kasi ito yung backstory. Yung mga ganun. Sangre, siniship kayo? Oo, sa Sangre bilang nandun nga at saka Yeah. ang daming Encantadix na parang nag-hope before na mapasama si Rian kasi Yeah, nga yes. very ethereal yung Yes, beauty, yes. ganyan, parang bagay siya Bagay. sa Encantadia. And then ngayon na nandiyan na siya finally, tapos biglang nagkaroon pa kami ng movie, yung Sinagtala bilang bandmates, Oo 'di nga ba? nga. Tapos meron pa kaming movie na sinushoot ngayon Anong title nga currently. nun? Yung GL yun di Ay, ba? oo. Ito, GL talaga. Love team talaga kami dito. I Felt It's Fine. Directed by I Felt It's- Sigrid Bernardo Sigrid under Bernardo. White International. White International Yes. to. Kailan nila to maaabangan? So, Soon. hindi ko alam, hindi pa kasi tapos eh. So, Basta within the year, sana. within Para the 10 years, sana, di ba? oo, sana. Suporta ako dyan Oh, yun Manonood naman. ako. Oo. Ikaw yung maging host ng Go ng premiere night. Naman. guys, sa mga hindi po nakakaalam, si Kring po ang naging host ng kasal po namin ni David. Ganun po, 'di ba? Doon po umabot ang pagkakaibigan namin na hindi lang po kami naging co-stars lang sa Sleepless, kung hindi sa totoong buhay ay talagang nandyan po siya talaga para sa akin. Isang text ko lang, Mars, available ka ba? To be fair, isang message ko rin sa'yo dito, di ba? Mars, Oo. di ba? Ganun tayo. Hindi kami yung tipong friends na lagi magkasama, nag-uusap. Pero syempre, busy nga talaga siya. Di ba? Dami niyang racket. Pero, anytime we want to hang out or support each other, andyan talaga kami sa isa't isa. Grabe din naman. O basta kung kailangan mo ng host, kahit saan. Yeah. O kontratahin ka na. Kontratahin nga lang ako. Kayo, di ba? Wide International, Miss April and Pauline, meron na po tayong host sa mga future events natin. Pag-usapan natin yan. Yes. After this. Sa pagbabalik po ng Think Talk, pag-uusapan natin ang Running Man, of Okay. course. And of course, your love and experiences in Korea. Syempre, relatable for me yun. Kasi, di ba, Yes. parang kalahati ng buhay ko nasa Korea eh. Correct, So, ikaw naman talagang Running Man Korea. 2 Anong tawag seasons nito? na, Nakaka 2 diba? seasons ka na. And of course, yung mga friends mo sa showbiz at mga, again, kaaway mo sa showbiz. Akala ko malalampasan na yan. Hindi. Nakalista sa akin eh. Hello mga katsaa! Maraming salamat sa panonood. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, siguraduhin mag-like, i-share at mag-comment sa baba. At kung gusto niyo pang mapanood or mapakinggan ng mga iba naming episodes, please subscribe. Yan na.
Okay. Baka Sama tayo mamaya, magsisimula ulit. mamaya na yung mga away-away. Okay. Dito mo tayo sa Korea. Yan. Uy, alam nyo, ito rin, isa sa mga parang gusto kong sabihin na nakapunta po ako ng Korea for the first time dahil kay Kring. Oo, nag-shoot tayo. Ikaw nagdala sa akin sa Korea talaga, Mars. Pero ang ganda ng Ang shoot first natin. time. Ang ganda ng ginawa natin. Parang ang ganda. Ang ganda ng experience Oo, natin doon, no? sobra. Kahit hindi siya natuloy talaga. Pero, Oo. At hanggang ngayon si Hanjun nakakasama ko pa rin. nag-Korea ka? Hindi ko na nga siya nakakausap eh. Oo, na-meet pa ni David si Hanjun. wow. Oh, every time na nagko-Korea ako, nagkikita Kinokontak kami mo ni siya. Hanjun. Naalala mo one time, nasa Korea ka, tapos parang, Mars, bakit na magko-Korea? Parang the day na aalis ako, doon na dating mo. Oo. Parang ano ba yun? Last year yun eh. December yata yun. Ade, Kasi aalis ka, dadating ako. Parang ganun, hindi tayo nagsaabot. Oo. Kasi parang shoot niyo yun ng winter. Oo. Tapos ako yung pumunta ng winter Correct, doon. tama, Kasama ko tama. sila Melay noon eh, di ba? Mm. Tapos parang, shit, sayang. Kasi Sayang. gano'n, parang mag-aabot Malay lang tayo. mo, sa season 3. Malay mo sa season 3. Kailan ba ang Running Man season 3? Basta baka na lang nila. Pero parang next year daw. Dahil ang Oo, dami daw 2025. na nangyayari ngayon na shows. Ang Diba? daming mga Totoo binubuksan na bagong shows. Totoo naman. Pero let's pray for it. Kami parang we're really hoping na magkaroon ng season 3 ulit kasi makukumpleto sana yung runners eh. Dahil season 1, 'di ba? Si Ruru. Nandun, Yes. 7 kami. Season 2 wala siya Kasi? dahil busy siya sa lolong. So, naging Miguel Tan Felix. Winelcome namin yung bagong runner na si Miguel. Sa season 3 sana, parang 8 kami. Kasi Nice. kami, doon sa last episode ng season 2 ng Running Man, nagsama-sama kaming 8. Iba rin. Saya! Riot! Ang saya! Ayun yung mga Marso, doon sa name tag reaping. Mga, oo, ganun siya ka-intense. Na parang, hindi mo iisipin na masusugatan ka, hindi mo iisipin na kung ano mangyayari sa'yo, basta kailangan wag ma-rip yung name tag mo. Yeah. Kasi sinabihan din kami na treat it as talaga, parang sacred. Na hindi mo lang siya basta-basta, okay, sige, ibibigay mo. Talagang makikipagbardagulan talaga ako. Nagparolyo-rolyo kami sa floor ni Buboy dahil ayoko magpatalo sa kanya. Pero dahil maliksi siya, dahil madiskarte siya, yung parang, nainis ako sa'yo, bakit mo ako nariripan? Yung ganun. So, Tapos si Buboy pa talaga yung kalaban mo, Si ha? Buboy Kala pa mo naman, talaga siya. kala mo naman, bata yan eh, di ba? Tapos, Oo, magaslaw eh, Oo. di ba? Tapos, syempre, feeling mo, makakapatatalo mo siya? diskarte na lang, Mars, talaga. O, Dasal, ganyan. Tapos, seniority. Konti namang respeto, Buboy! Huwag mo naman ako pagulungin sa sahig, Buboy! Diba? Tapos, alam mo, dumating sa part na talagang nagkakaanuhan na kami. Yung parang, Kakainisan? oo. Ito, nasabi ko to before, na parang, siyempre, nagiging intense na, di ba? Oo. Nagiging intense kasi parang, even if it's just a game and fun lang, dahil ayaw mong matalo, nandun yung competitiveness mo. Paka-competitive naman yan. Sobra. So, lalo na yung mga bagets din, diba? Oo. Siyempre, hindi rin ako papatalo. Kailangan kong lumaban, diba? Dumadating sa point na ako, parang personally, naiinis ako. Hindi ko mapigilan. Nainis talaga ako. Sabi ko, bakit ko inayaan mangyari yun? Pero after that, kami, nag-usap kami. Tapos nag-hug kami. Tapos parang siguro, doon mas lumalalim yung samahan namin, yung friendship namin. Kasi sa friendship naman, di naman all the time bati kayo, 'di ba? May mga rough pa na naman patches na kailangan yung i-solve, 'di ba? Parang parte siya ng brotherhood na hindi niyo maintindihan yung isa't isa. Syempre iba't ibang personalities, iba't ibang characters. But at the end of the day, we're all friends and we support each other. So, parang minsan nga hindi na kami parang mag-uusap, hug na lang. I love you, sorry. Hindi, Okay tsaka na kami. naman, yung trabaho naman din kasi yun. Oo. It's not like tipong, di ba binayaran yung utang mo? Hindi man ganun. Pero parang, minsan may mga times na, sige, treat kita. Ganun. Ano ko na to sa'yo? Treat ko na to sa'yo. Yung mga ganung classic events. Pag nag-shoot kayo sa Korea and you've shot there twice, summer for season 1 And and winter. winter for season 2, how long were you in Korea? 1 month. For how many episodes? For the 12? whole season. Which is 12 eps. Which is
12 16? ba? Parang 16 yata or 19. Season 2, Ah. mas marami kaming episodes ng season 2 eh. At saka ang alam ko, ang balita ko, yung crew nyo talaga, Yeah, Koreans. Koreans. Kaya iba rin yung atake. They're very Sobra. I mean, ang ganda, very Ang polished. saya. Ang saya kasi parang ang daming mga cameras. Parang first time namin nakakita ng cameras na ganun yung setup. Na walang, yun nga parang wala kang iisipin na saan yung camera dito. Kasi, we're so used to, di ba, sa mga anggulos namin, mga anggulo namin, ganyan. Tapos nakita namin, ito yung camera, ito yung camera. Pag umaarte ka ganun, dapat aware ka sa camera mo. Pero sa Running Man, hindi mo maiisip na may camera pala dito. Ay, may camera pala dyan. Lahat ng emosyon nahuhuli. Correct. Sa ilang setup yun, parang 55 cameras, 60, Oo, ganyan. ganyan ang mga Tapos, Koreans eh. oo, tapos kapag tumatakbo kami, tumatakbo din sila. Tapos minsan sa sobrang, yun nga, competitive namin, yung takbo namin, totoong takbo. As in, mabilis talaga. Tapos sinasabi ng mga iba na, slow down. Tapos kaya ko rin na, minsan naman, kaya ko na, natutunan yung word na pale. No, pali. Kasi, we're so used to parang chika. 'Di ba kapag ka nasa set ka, chika-chika ka, ganyan, break. Ay, dun walang break talaga. Kain lang talaga. Tapos pali-pali na. Game time na ulit. Ay, na kaagad? Resume na. Yung Wala ganun. nag-chismisan dun. Wala. Tapos Wala. bit-bit namin lahat ng cameras namin. Bit-bit namin lahat ng mga gamit namin. Wala kaming PA doon. Hindi kami pampered doon. Kumbaga parang, I mean this na parang natuto kami maging independent. Yes. Kasi kapag ka nagtitaping kami dito, sanay kami na meron kaming kasama may PA kami, pero dito wala. Oo, correct. Well, ganun naman, pag out of country, usually naman wala ka Yeah, talaga eh. Kahit nga oo. +1 parang, Masaya experience din. kamusta yung production meal? Kasi syempre, di ba, nung shoot namin si Ma'am Chief, Korean din yung team ko doon. Correct, oo. And what I know is that very particular sila sa time. Oo. Kaya nakuha ko siya na-adapt ko yun na Yeah, parang 12 oo. hours lang talaga, Yeah, ganyan. oo. Tapos kapag may kakain ng lunch, 1 oras, nakaupo yan, hindi yan Yeah. basta-basta pwede. Alam mo yung mga sa gilid parang working lunch ba? Walang working lunch sa Korea. Walang Wala, ganon. talagang pag lunch. Break talaga. Mm. Kamusta yung mga production meal ninyo? Ganon. Okay naman, iba-iba. Pero totoong pagkain siya, di ba? Itong pagkain siya. Hindi siya As yung in tipong- rice. Tapos, minsan burger. Minsan, iba-iba naman. Naalala ko one time sa SBS kami nag-lunch. Canteen ng SBS. Parang, Nice. oh wow, dami Tapos parang, iba-ibang food. So parang, ang saya. Pero in a way, dumating kami sa point na naghahanap din kami ng Filipino food. Kasi puro kimchi, di ba? Puro kimchi, the sausage, the chicken. Yun yung mga nila, soup na ganyan. So, yung staff namin, yung Filipino staff, nagluto dun sa sa accommodation namin ng mga sinigang, adobo. Nice. Sabi ko, guys, 1 month pa lang tayo na wala sa Pilipinas, Oh, ha? I know. Para lang ma-remind ko kayo, Pero, ang saya kasi lalo na nung winter, siguro mas vulnerable kami, mas sensitive kami. Oo, sensitive. Pag winter. Diba? Yes, Parang totoo ang yan. comforting lang na merong Pinoy na pagkain. Sinigang sa winter, pasabog. Diba? Sa Korea, I can imagine. Kasi habang pag, nagsusnow doon sa Diba? labas, pero kumakain ka ng sinigang. may gabi. May gabi ba sila? Parang may gabi. May gabi Shit, naman. nakaharap ng gabi. Yeah, kasi 'di ba sa Korea merong Filipino isang market. Filipino market. Pinuntahan namin. Nag-shoot din ata tayo doon, hindi ba? For yung dati. Parang hindi ko na Si maalala. Cherish lang ata. Si Cherish. baka Sa si Hewa. Cherish. Sa Hewa. Oo. Oo. Doon pwede may pansit canton. Yung mga ganyan. Yes. Banana ketchup. Correct, yan. correct. Pero ang sayo mag-shoot sa Korea, no? Sobra. Ano yung mga namimiss mo? Pag kunyari, syempre, 1 month ka doon, parang tumitira, nag-work ka talaga doon. Ano yung Correct. mga parang favorite parts mo of like being in Korea? Ako yung pag-explore ko mag-isa. Kapag Very Glyza de Castro yan eh. Very Aquarius Glyza de Castro yung peg na yan talaga sa True Me. alam mo yung parang explore ako ng mga cafes, ganyan. Tapos, yung mga malls, ang saya kasing puntahan ng mga malls din, 'di ba? Na hindi ko nagagawa kasi yun dito. Yes. Parang
minsan mga ano, yung mga malls pa na mga high-end na pagka nasa Shangri-La ako, na-i-intimidate ako kasi baka sabihin nila, pumunta dito si Glyza tapos wala namang binili. Pero doon, ay todo, ano ako, yung sukat ako ng mga sapatos, gano'n. Oo. Sukat ako ng mga kung ano ang gusto kong isukat na parang walang judgment kung bibili ba. Siyempre may True. mga ibang, ay sayang, di siya bumili. Pero very, very ano sila, parang Polite pa din. polite, Oo. accommodating. Oh, we have ganitong stocks, ganyan, ganyan. Tapos parang pastime ko lang na mag-ikot-ikot sa mall. Pero wala akong bibilin. Talaga? Ay, very calculated yung mga, syempre binabudget ko din, di ba? Parang Sa bagay, kung mahal na mall, mahal talaga sila mahal eh. yung mga lote, di ba? Yung mga Oo, sinsige, sinsige, mga oo. True. Syempre, mga ano Kahit yun. yung mga pakapiton, mahal eh. Yes, Diba? Yung mga pangmamahaling, mga magmayayaman Yes. ng mga cafe. lalo na punta ka ng Gangnam o Ayun ng talaga. ano, di Ay, ba? mga yoido. Di ba? So parang syempre, ano rin ako, minsan picture-picture lang. Tapos pag uwi ko, kung hindi mawala sa isip ko yun, babalikan ko. Mga ilang beses ako babalik, ganun. Syempre, kahit na nagtatrabaho kami sa Korea, I still want to save some Yes. money, 'di ba? Dahil sayang naman kung mapupunta lang lahat yun sa mga luho, 'di True, ba? true. Pero, siguro naman kahit mga isa, dalawa, di Isa, ba? Nagpupunta isa din sa din. mga myeongdong, ganyan. Kasama ng mga bagets. Yes. Actually, kung saan kami nakastay nun, sa Dongdaemun. So, 'di ba, ang Dongdaemun, daming mga wholesaler yes. dun sa Dongdaemun. Tas, may mga night market dun. So, minsan sila Angel, ayan, sila Lexi, punta kami sa AM, PM. Yes. So, punta kami dun. Tapos, ilang floors yun, Mars, 'di ba? Parang 8 floors na puro mga damit lang. Hilong-hilo na kami. Tama na, uwi na tayo. Yung sawang-sawa kami sa kaka-shopping naman. Yes, yes. Pero masaya din, isa rin sa mga paborito kong moments pagka off namin, pag rest day namin, kami ng mga runners naman yung aalis. Babanding. Bonding kami, punta kami sa kung saan, magkakape kami, mga, Diba? ang saya Actually, yun lang. yung mga perks of shooting abroad. Oo. Diba? Kaya, yung parang pag may break, ay, break talaga. diba, explore, Yes. tapos, syempre, makasama mo yung mga game din sa lahat. Kaya sabi Yes, namin ni yes. Mikael talagang, swerte natin, no, na Oo. yung ginagawa natin na to. Parang, kaya sana, kahit ito lang gawin ko, okay na ako. Parang, once a year, kung may Running Man, kahit yun lang, masaya na ako. So, kailangan namin maabangan yung season 3. Pagdasal natin, Pagdasal guys. natin Na yan. i-manifest natin na next year May Running mangyari Man ang ulit. Running Man. Saka sana magtagpo na tayo doon sa Korea. Oo nga. Magsabi ka kasi ahead. Sabi ka sa akin, pauwi ka Sige, na eh. sige. Mars, kailan ka mag-Korea? Parang nandito ako sa ano. Sige, diba? sige, sige. Para makapunta din kami dyan. Okay. Ano yun, no? Yung bida-bida. Kaya pumunta sa set. Bakit merong Pinay dito Ikaw na nangingialam? mag-translate kaya. Hindi naman ako nag-translate me. Hindi naman ako Diba? fluent. Sucks lang. Hindi mo ako mabebenta pero hindi ako fluent din. Mag-ano ka lang doon. Host. Maura. Bida-bida. ka lang doon. Bida-bida. She's my friend. You know, she speaks Korean. 안녕하세요. Ganun. 반갑습니다. Sobrang bida-bida, nakakabuisit. Kahit yung mga co-host mo parang, ay, nakita pala tayo sa Running Man. Philippines, ako nag-host nung Running Man Gusto ko fan ngang meeting. sabihin na, Mars! Gusto ko Oo. magbida-bida din sa mga co-runners ko, di ba, Mars? Na nandun yung kaibigan ko, Nga pala, nakita pala nag-ano tayo lang doon, nag-host lang doon, kasama yung totoong mga, yung legit. Hoy, totoo din naman I kayo. mean, Korean. Running Man Korea. Running Man Korea. So parang, Babait nila, no? oo. Tapos sabi ni Mikael, ay, di ba siya yung nag-host sa ano? Uy, baka naman pwede pa ano. Sabi ko, ay, wag na. Ayaan na natin siya. Parang wala din akong kapangyarihan sa mga Oo, ganitong mga ayaan natin siya. panda. Wala tayong magagawa. Koreans yung mga may Oo, final say dyan. Correct. Pero nakapag-ano naman ng part 2. Nag-perform din Yes, kayo oo diba? nga, no? Kita tayo dun Oo eh. nga. Ngayon, speaking of performing, one of the shows that's currently airing, bukod sa Sangre, hay, sabi mo may airing show mo? Yeah. Ano to? Ano yung title nito? Stars on the floor. So, Stars on the Paano? Stars? Stars on the floor. Okay na, Okay na to. Ganun yung mga ginagawa ng Gen Z, Mars. Tsaka ano Gen Z, yung mga- stars on the floor. Ano Para to? lang sorry. Sorry, stars on the Ganun floor. kasi. Sorry kasi, Oo. ang hirap kaya.
Stars on the floor. Oh. Hosted by Alden Richards yan. At Alden. ang dance authority namin, mga nagja-judge sa amin doon. Si Marian Rivera, Ba din? si Pokwang, si Dancer ba Coach si Jay. Pokwang? Alam mo, dancer siya. Nagsimula siya na dancer siya. Saan? Hindi to alam ng mga tao Pero kinukwento na sa amin, kontisera siya na nagda-dance talaga. At yung mga ano niya, yung mga pyesa niya, mga ballroom, gano'n. Dance sport. Oh my God. As in, Mama po. Easy dancing daw. Kung hindi nyo alam, i-search Hindi pa ako nyo na pinapanganak lang. nun eh. Ako din naman, well, baka naabutan ko, pero baka bagets pa ako. Pero sinasabi niya sa akin, Easy Dancing, hosted by Charlene Gonzalez and Yeah. Dayanara Torres. Sabi ng tita ko yan. Sa Channel 5, ABC5. Oh, hindi ko alam yun. Kalaban, Easy Dancing, Something Something Dancing na hosted by Charlene Gonzalez sa ABS-CBN. Talaga ba? Yes. Oh, ayun, nandiyan nag-start. Kwento lang ng mga tita ko yan. Oh, sige, sabi mo. Sabi ko, okay, sino mga kasama mo dito? Siyempre kaibigan natin, si Dasuri Choi. Dasuri Choi, ang aking Changu, di ba? Yes. Na talagang sobrang challenging nito talaga, Mars. Pero bukod kay Dasuri, sila JM Irevere, Joshua Decena, Zeus Collins. Ba't ko lalo ko si Joshua Decena? Tag-A-team siya eh. That's Siguro why. sa TikTok, oo. ganyan. Siguro Yes, dapat yes, yun yung mga invite mo next time. Para Gen Z Baka viewers. Gen Z viewers. Oo. Sige. Sino pa ba? Sino pa ba? Rojon Cruz. Oh, Rojun, syempre. Oo. Faith Da Silva. Faith Da Silva. Kakay Almeda pala, yung mga Almeda twins. Yan. Mm. Tapos si Thea, Ashley, Vision Patrick. Oh, Vision o, Shout diba? out to mga Peacock Sa mga- Vision. Yeah, Yes. Vision, Patrick. Let's go. Sino pa ba? Sino pa? Ang dami nyo pala. Basta yun, 10 kami. Tapos Tapos 5 competition. pairs. Oo, tapos competition. Tapos walang na-eliminate, Mars. Laban lang kami ng laban every week. So, iba-ibang pagod dance ko. routines yung ginagawa namin. Meron kaming jazz, meron kaming cha-cha-cha. Hindi siya cha-cha, cha-cha-cha pala siya. Ay, Oo, cha-cha-cha. Kasi iba yung counting ng cha-cha-cha. ano yung cha-cha? Mas madali yatang version. Wait. Cha-cha. Cha-cha dalawa lang. Oo, Pero may cha-cha talaga. cha-cha-cha. Wait. May cha-cha talaga pero may cha-cha-cha. Oo. Magkaiba. Iba-ibang counting yun. Kasi parang, Cha-cha-cha. oo, Arriba, cha-cha-cha. Oo, Ah. 1, 2, 3, cha-cha-cha. Mga ganun. Ang hirap. Hindi ko rin alam. Sobrang, isa yun sa Hindi ka ba mga... napapagod? Pagod na pagod ako. Pagod na pagod ako. Tanong mo kay David, yung mga pagod ko talaga, yung mga frustrations ko talagang hindi ko mapigilan, pero rewarding naman. Kasi pag nagagawa mo ng tama yung isang bagay, kahit na pagod ka, At least, diba? magkakaroon ka pa rin ng fire. Siguro dahil, Right. kaya ako brilyante ng apoy talaga. Hindi na upos yung apoy ko sa sarili ko kahit na minsan na na humihina siya. Tapos magliliyab pa rin siya kapag may something na nagpapasaya sa akin, nag-trigger sa akin to do it. Yeah. Parang minsan na ako hindi ko alam sa sarili ko. Pag nahihirapan ako, parang mas lalo kong gustong galingan. Ganon. Saka parang hindi ka talaga nauubusan ng apoy kasi parang feeling ko ang dami rin mong kailangang sindihan. Oo. 'Di ba? May mga times ka parang kailangan ko siya sindihan. Pero ikaw in your own, hindi ka talaga nauubusan ng apoy. Oo, parang yun nga, nauupo siya paminsan. Pero hindi siya nawawalan. So, parang thankful naman ako na nandyan lang siya lagi. Tapos yung reward nga, again, yung reward na nakukuha ko from it, yung satisfaction na nagawa ko siya. Tsaka, ang ganda, parang proud ako sa sarili ko. Yun lang parang reward na yun sa akin. Parang at the end of the day, kahit na gano'n ka kapagod, basta nagawa mo ng tama yung isang bagay, masaya na ako. That's Diba? very you eh. Kaya hindi ka talaga nakakapagpahinga eh. Yun nga eh. Alam mo, sa isang episode ng Running Man, may nag-ano sa amin, parang Saju. Saju. Sabi sa akin nung nagbasa sa akin, hindi daw ako mawawalan ng trabaho. Magtatrabaho daw ako habang buhay. Ay, gusto mo ba yun? Ba't kita kinongratulate? Pero, depende kung at least hindi ka mauubusan ng trabaho. Yun ang point. Oo. Parang, okay, may choice ako to say, sige, next time na lang, pass na lang. Pero hindi ako mawalan ng trabaho, which is a good thing. It's a Blessing good pa rin thing. siya.
Tsaka sa katalentadohan mo yan. Sorry. Talented mo na, talented. Yun na nga, sa ganyan ka-talented mo, hindi ka talaga maubo. For portrait ka nga, di ba? Sabi ko, for portrait ka, hindi ka maubusan ng trabaho. Kahit saan ka ilagay na show ni GMA. Ayun na nga eh. Hindi mo, drama, comedy, hosting, dancing. Sige AOS, singing. Ganun lang ako, dancing. Talaga ba? Okay. Pag naging mami ka, magkakamami show ka. Ay, o di, at least meron akong, di ba, may paglalagyan pa rin ako. Why not? Ayan, speaking of mami, sa pagbabalik natin yan. Yan, usapang pamilya with Ayun Liza. na. Plus, of course, yung mga nakaaway niya sa showbiz. Hindi tayo makapag-usap-usap sa mga kaaway sa showbiz na magbabalik po yun ng TikTok team. Kayo ba ay nag-e-enjoy sa aming mga chikahan? Kung kayo po ay natutuwa sa episode namin, please help us in spreading the word. Please like this video, share this video, mag-comment po kayo sa baba at paniguraduhin mag-subscribe sa Think Talk Tea. Thank you! Isa pa sa mga similarities namin ni Glyza is we are both married to a foreigner. Oo nga, no? Nagkataon lang sa akin Asian, sa'yo Yeah. Western. Oo White guy. European, Irish Irish. man. Yes. Shout out to David. Shout out, David! Nandito lang din. Gusto ko yung dito. Shout out, David. Hello. And Supportive How, husband. syempre alam ko rin yung time na kusama siya na meet and everything. Mm. How is it being married to a foreigner? Sorry, before mo sagutin yan, gusto kong sabihin na yung wedding nila is the most beautiful wedding I have Grabe. ever attended and seen in my life. Yeah, thank God. Thank God. Sa Zambales nila ginawa yan. Yes, Beautiful, yes. beautiful design, beautiful sunset. All of their loved ones were there. But sobrang ganda. Siguro pag nakita niyo sa social media, Mm-mm. hindi na mabibigyan ng hustisya nung ganda nung in real life yung wedding. Kasi nakasama yung sunset, Oo, ganyan. isa yun talaga. After nung ceremony, tapos nagpictorial kami dun sa beach, diba? Tapos nag-sunset, tapos kita ko yung stars and yung moon. Grabe, Lord, thank you po. Kasi syempre, di ba, hindi naman madaling mag-mount up ng Oo. wedding. Diba, parang buti nga hindi ako naging bridezilla eh. Kasi parang gusto ko siyang maging fun for Yes, everyone. right, Kaya parang inisip ko na siguro beach, kaya malapit sa nature. Para yung mga iba, makapahinga din. Yung parang hindi mo kailangan na pumunta lang doon, tas uwi ka kaagad. Yung afternoon, sige, magpakawasak ka, tapos pahinga ka. And then after, magkikita-kita pa rin kayo ng mga kaibigan mo. Yes. Ang saya eh. Actually, ang saya nung wedding nyo eh. Kasi Mm. parang it's not small, but it's also not that big. Big, Parang yes, ganyan. yes. Now, question. So, going back, how is it to be, you've been married like 2.5 years. 2.5 years. Actually, we were married in Ayaw nga pala. in Ireland. First, So, oo. 2021 Yes, October. oo. And then the Filipino wedding was a celebration kasi pandemic kami nung kinasal eh. Kaya hindi ko madala yung pamilya ko kasi nung time na yun very limited din yung guest na allowed sa weddings. So parang 2021, 2022, 2024. 4 years 4 na. years 4 years na na. kayong Oo. married. Oh, okay. How was it so far? Kasi syempre, tanong yan ng maraming tao, nung feeling makapangasawa ng Koreano. Yung sa amin kasi, syempre merong language barrier. Kasi nga hindi naman Yeah. sila native English speaker or Filipino. How about you? Ano yung mga adjustments mo? Well, language barrier din kasi hindi ko naman hindi ko first language ang English. So, ang daming mga times na gusto kong i-express yung gusto kong sabihin sa kanya. Pero, syempre, iba na yung kapag nga natatranslate na siya in English, parang kino-construct ko in my head, paano ko ba ito sasabihin? Lalo na pag galit ako. Gets yun. Hindi talaga. Pero I mean, iba ako makipag-usap talaga. Iba yung emosyon kapag Filipino. So, ayun. Tapos, siguro yung culture, kasi sobrang ibang-iba yung kultura nila, David. Pagdating sa kultura dito, I came from a big family. Si David, small yung family nila. Very, close sila sa isa't isa. Dito, kapag reunion, minsan di ko na nga kilala yung ini-introduce ko kasi parang ang dami na rin mga kamag-anak na pinsan ko pala to, yung ganun. So parang
sanay tayo sa malaking gathering eh, 'di ba? Yes, So, yes. ayun tapos siyempre yung work ko, yung adjustment Mm. sa work ko na sanay kasi ako na, okay magbabago, okay sige no problem. Siya, ano siya, sanay siya na kapag sinabing ganito yung time, siyempre 'di ba sa kanila alam mo kung anong oras matatapos. Sa akin 'di ko alam kung anong oras matatapos. So, parang Ah. minsan na nahihirapan ako every time na sinasabi niya sa'kin na, "What time will you finish?" Ako, "Di ko alam, eh." Yung Sabagay same gano'n, din naman 'yan, may 'di gano'n din ba, ako, mga oo. gano'n. Tapos, well, pagdating sa communication with the family, ganyan, merong mga ibang bagay talaga na kailangan kong i-translate din sa kanila. Tapos parang dapat yung translation ko, yung essence nun hindi mawala, eh. Kasi, again, kapagka tinranslate mo na sa ibang lengguwahe yung gusto mo talagang sabihin, yung essence naiiba, eh, 'di ba? Hmm. So, I think yun yung isa. Tapos yung distance, I think isa rin sa mga biggest challenges namin. Kasi ang layo ng Ireland sa Philippines talaga. Every time I go there parang mga 19 hours yung flight, 3 eroplano yung sasakyan. Gano'n din si David sa'kin. Siyempre ang dami niya ring adjustments din Of when course. he's here, 'di ba? Yung traffic lang, 'di ba, every time na Mm. magda-drive siya sa Ireland walang traffic, dito meron. Yung parang Mm. mga gano'n na parang sayang yung oras na Right, nandun right. lang tayo sa kalsada, na nagda-drive lang, na-stuck lang tayo sa traffic, yung mga gano'n. How often is he here and how often is he like in his country? Like Wala kasi kaming parang ano, eh, schedule talaga, eh. mm, Parang, every summer season sa Ireland, June, July, August, he's there. Tapos magkikita kami normally September, pero this time parang I asked na mag-extend siya kasi mm, parang yun nga, may mga plano kami talaga na kakailanganin ko siya. And then he's also mm, exploring other opportunities here kasi doon parang he's been doing his business for 7 years, 8 years na or so or more. Tapos parang oo, kumikita siya dun, kumikita ako dito, pero magkahiwalay kami. Yun yung isa sa mga struggles din namin na parang we're both working separately. Kayo nga parang ang saya, eh, na parang every time na, nandiyan lang siya, ganyan, trabaho, trabaho, pero magkasama kayo, 'di ba? Parang we're still trying to find that, mm. balance and area. San ba kami magwo-work together? Paano Right. ba kami makakapagtrabaho na parehas kaming nandun, Pero present? alam mo actually, kahit naman hindi niyo mahanap na parang dapat same work or anything, Mm. as long as he's here, Yeah. alam mo yun, kumbaga it doesn't have to be like you're working together, Mm. but at least kung magkasama kayo in the same house, Yeah. yun, Well, yun. technically, he's also part of my work now kasi kapagka nagwo-work ako, siya yung naghahatid sa'kin, siya nagsusundo sa'kin, Mm. nakikita niya yung proseso ko. But yeah, I think, ang important na nandito lang siya, na Yes, yes. yung support, yung emotional support, 'di ba? Parang sobrang laking tulong nun for me. Teka, siguro ngayon, for example, dito siya, nag-usap tayo, or even pag taping mo, hindi ba siya nabobore? Bore. Hindi kasi siya talaga yung tipo ng tao na, na kaya niyang mag-antay ng matagal. I'm so sorry, David. We're gonna have dinner after Hindi, this. We're gonna talk. Don't worry. I'm so isa yan sorry. sa mga adjustments niya. Yes. Kapagka nasa work ako, tapos, ilang oras ba yan? O sige, labas muna ako. Parang he Mm, always tries to find something else to to do do. para hindi lang siya stuck. Pero, Yeah. isa yan sa mga adjustments niya. It's part. Tsaka you've only been married like 4 years, 4 no? years. So, it's, you'll find the, eventually, yung parang, ano matawag, the dance. Or at Oo. least the balance eventually. Mm. Do you have any plans for a family? Of course, of course. Yun nga lang parang yung ano ko ngayon, yung nangyayari sa'kin ngayon, ang ironic kasi I kept on saying sa management or sa ibang tao, like ngayon sa mga interviews na I'm ready. Ready naman na ako to start my own family kasi kailan pa, 'di ba? Ayoko Mm, naman na tumanda rin ako tapos di ko na makakalaro yung anak ko. Gusto ko na mm, physically capable pa ako mm. to take care of our child, 'di ba? Yes. So ngayon parang ang daming
ang daming pumapasok na opportunities din na hindi ko mahindian. Tapos parang torn ako into saying yes or parang mag-decline, 'di ba? Kasi Mm. you're starting a family, of course you need funds, Yes. yung security nun. And siguro dahil ang tagal ko na sa industriya, alam ko na pinaghirapan ko din kung nasaan ako ngayon, Definitely. 'di ba? Parang ayokong mawala yun. Mm. Pero alam ko naman din sa sarili ko na confident din ako na dahil ginalingan ko nga, dahil loyal naman ako, 'di ba? Hindi rin naman ako mawawalan kahit na mag-ano ako, kahit na mag-pause ako ng mga ilang years. Sabi nga nung Saju, nung manghuhula, nung Yeah. fortune teller, hindi ka mawawalan ng trabaho. Kaya, take your time. Pero ako, Yeah. naniniwala naman ako kung darating yan. Yeah, yeah. Diba? At I saka mean, siguro parang inisip ko din na mag-ano rin ako, mag-explore din ako ng other opportunities na hindi kailangan nasa TV lagi, 'di ba? Nandiyan naman ang social media. Ito, 'di ba? Parang ang dami Pelikula. namang pelikula, ang dami namang paraan para hindi matapos yung trabaho. Pero syempre importante din na pagtuunan ng pansin yung pamilya. Yes. Especially kung gusto mo talaga, Oo, diba? oo. Now, one of your closest friends is Angelica Panganiban na meron na ring sariling pamilya. Oo. Hindi ka ba na parang, anong pinag-uusapan nyo lagi? Ang dami ng tips sa akin. Kasi gano'n naman si Angge Para dahil mabuntis, ganun? para mabuntis. Para mag-alaga ng anak, gano'n. Kasi ano na ngayon si Bin, parang 2 years old na rin. Yes. So, yung stage na yun medyo challenging din sa kanya. So, minsan napapaisip ako na gusto ko ba talaga na magkaanak, kung ganyan, 'di ba? So, parang ang dami niyang mga thankful ako na may mga kaibigan akong ganun na nagwa-warn sa akin. And at the same time, nakasupport din if ever dumating ako sa point na yun ng buhay ko na ako naman yung nasa posisyon nila ngayon. One of your talagang closest friends yan no? Si amiga mo. Si amiga. Sobrang, alam mo siya yung parang, dahil yung age namin, sobrang lapit. Siya yung naging big sister ko sa industry. Siguro dahil bata pa lang din, nagtatrabaho na siya. Tapos kita ko rin yung achievement niya, yung mga sacrifices niya, mga heartbreak niya, yung ganun. And ang rare yun na makahanap ng totoong kaibigan sa industriya. Kasi nga, parang ang daming mga taping friends, 'di ba? Mga hanggang dun lang na, I mean, ikaw, 'di ba? Hindi tayo naging film friends lang, Yeah, 'di ba? true. Shooting friends. Parang rare yun eh. Kaya piling-pili lang talaga din yung mga kaibigan na meron ako sa industry. Oo nga. Bukod kay Angelica, sino pa ba? Yung talagang sabi mo Yan. talagang. Sila Kian, yan, sila China Ortalesa. Sila. What's their Yung mga nasa wedding ko, yeah. Yes, what's their OC Records. Okay, yeah, okay. Part ako ng OC Records actually. OC Records ka ba? Oo, artist nila ako sa OC. Wow! Yeah. As a music. As, for the music. Parang may mga na-release ako sa kanila ng mga singles. Right. So anyway, yung mga Ciprianos, sila, fan naman sila at very big supporter sila ng music ko. Sila talaga yung China nung 2015 nagpo-promote ako ng album ko. Isa yan sa mga, tuloy mo yan siya, tuloy mo yan. Tapos nag-contribute pa siya ng artwork sa album ko. So, ayun, tas si Kian up to now, nakakausap ko pa din mga questions ko about music, about publishing, mga legalities. Kasi nga, nag-mature na lahat. Yung parang hindi na to rock and roll lang. Parang na to, kailangan yung mga galawan natin dito, malinis at hindi tayo mapapahamak, yung mga ganun. Kasi syempre, parang ang saya din na nakilala mo yung mga taong to. Dati, rock and roll, 'di ba? Ngayon parang iba na rin yung direksyon ng buhay, nasa maayos na, 'di ba? Minsan nagse-struggle, pero tulungan lang din, suportahan lang din. Yan, sila Ketchup. Parang ang saya sa pakiramdam na yung mga tao na kasama ko nung 16 years old ako, 17 years old ako, sila pa rin hanggang ngayon. Sobrang nga I think kasi kilala ko rin especially yung wedding, 'di ba? So sila yun talaga sila talaga no. Core ko. Tama, oo. At least, and what's nice about it is sila rin yung nung nakilala kita, sila na yung friends mo, hanggang ngayon sila pa rin yung friends mo. Oo, saka hindi sila yung tipo ng tao na paparamdam nila sa'yo na, mas matagal ako sa industriya, sa'yo yung mas marami akong achievement sa'yo hindi sila ganun. So parang
Kaya hindi rin ako na-intimidate nung umpisa pa lang, nung nagkausap-usap pa lang kami at naging magkaibigan kami sa Berks. Kasi kahit Mm. na, I mean, si Angelica na siya nun, 'di ba? Mm. Ang dami niya ng naging achievements, pero para mag-click din kami, 'di ba? Mhm, Wow, mhm. Berks to click. Oy, kalaban yun! Hindi ba Kalaban pala yun, kalaban sorry. niyo yun! Kalaban Sorry. yun! Pero nag-click din ako Nag-click ka nag-ano rin ako, din? nag-guest din ako dun. Before ka mag-Berks? Oo, before ako mag-Berks. Kasi nag-audition ako sa Click, tas too young pa daw ako. Ah. So parang a year later, nag-ano ako, naging, parang trivia. Nag-Berks ako after Hmm. that. So parang yun, yung mga naging ka-Berks ko, parang alam mo yung mga nagkaroon ka ng high school friends, tapos Yes. nag-college na kayo, tapos naging professionals kayo. Tas nagkapamilya Kayo na, pa rin, nagkapamilya oo. kayo, 'di ba? Parang bilang ako, hindi naman kasi ako, ito yung naging school ko eh. Hindi Yes, na ako true. nag-college, ito na yung naging college ko eh. True. Ito na yung mga nakasama ko sa school. So parang pinapahalagahan ko yun. Iniingatan ko yun na hindi mabuwag yung friendship namin. So as much as possible, I make time, 'di ba? They make time also for me, 'di ba? Sila nga na nung wedding ko, Sambales, 'di ba? Parang sinabi sa akin ni Kian yun na, mahal ka talaga namin, amiga. Para mapapunta mo kami dito. Parang ang saya naman. At least sa lifetime ko, 'di ba? Naka-gain ako ng mga totoong kaibigan na may nagawa akong tama. Yun. True, true. And yung mga kaibigan na kahit ang tagal yung hindi nag-uusap or whatever, pero pag nag-usap, parang kailan lang tayo huli. Di Yes. ba parang, Oo, lumipas ba yung oo. panahon? Parang Ganun. tayo, di Oo, ba? ganun yung mga kaibigan ko nga dahil alam natin na busy tayo, meron tayo Yes. iba't ibang ginagawa. Parang hindi yun reason para magtampo or para isipin na, Yes. bakit kaya nandiyan naman ang social media, comment ka lang, like ka lang. Oy, Yes. nagpaparamdam siya, ano kaya meron, 'di ba? May Or mga at least hindi clingy. Alam mo correct, yung parang, correct. bakit hindi mo ako pinapansin, girl? Yes, Di ba? yes. I think yun yung mga tipo ng kaibigan talaga na nagsistick din sa akin. Even, Mhm. I mean, sa relationship din parang long distance kahit Yes. na mahirap yung long distance, pero minsan pagka nami-miss namin yung mga missed calls na marami, no problem, okay, kasi hindi ko nakita yung phone ko eh. Parang Right. hindi siya yung tipong ansya-ansya lang na, anong meron? Bakit di mo sinagot yung... Wala Yes. kaming gano'n ni David Yes, eh. yes, yes. Which is very great. Yeah. Ngayon, sino naman yung mga nakaaway Ayan na mo? tayo. Eto na! Finally! Umabot na tayo. Mag-isa't kalahating oras na. Finally! Oh my God. Hindi naman sa nakaaway, pero parang nagkaroon lang kami ng beef na I'm so, parang sayang, nasayangan ako na natapos yung show na hindi kami nagka-hug. Parang gusto ko sana, inaanap ko siya eh, parang gusto ko sana siyang i-hug na parang, uy, okay na tayo, move on na tayo. Parang hindi lang siguro kami nagkaintindihan, tapos baka na-misinterpret namin isa't isa, parehas kami mga pinagdadaanan kasi drama yung ginagawa namin. Hindi naman talaga kasi madali magdrama sa totoo lang, 'di ba? Kasi emotionally tasking siya eh. Ibibigay mo yung emosyon mo araw-araw or every time na nagte-taping kayo. Alam mo, Mars, meron ako nakausap dun sa Stars on the Floor. Maano ko lang, naisip ko lang 'to kanina, ma-share ko lang. Yung ka-partner ko sa Stars on the Floor, 24 years old siya. Sabi ko, "Bakit sobrang galing mo sumayaw?" Sabi na, hindi kasi ako natatakot mapagod. Parang bata pa lang ako, naabot ko na yung rurok ng pagod ko. Para dumating siya 'di ba kasi physically siya eh, yung dancing, siya, parang yung physical requirement talagang grabe din eh, 'di ba? Yung mga binibigay ng mga iba. Sa acting gano'n, naabot ko yung rurok ng emotional exhaustion. Na gano'n pala yun. To the point na ako, hyperventilate ako, Mars. Ilang beses akong gano'n talaga. Pero nung ginagawa mo tong drama na to particularly, nagkukwento ka sa akin nga eh. Nahirap 'Di na hirap ba? ka. Kaya ako nag-London eh, parang wait lang muna, Oo. kailangan ng utak ko, ng sarili ko na maano lang, ma-divert, tapos may ibang reality din naman. Hindi naman laging dito nag-iikot yung buhay ko, 'di ba? Kailangan ko lang
mag-explore. Kasi pagka nag-ibang bansa ka, makikita mo na ang dami pa palang bagay na hindi ko alam. Ang dami pa palang bagay na hindi ko nakikita, nadi-discover. And at the same time, sa sarili mo, nadi-discover mo na yung inner strength, 'di ba? Nagkakaroon ka ng panibagong strength, independence, 'di ba? Tapos parang yung culture at yung pamumuhay ng ibang tao different din eh, 'di ba? Kaya Mm. parang magkakaroon ka ng bagong perspective. So I think I needed that time sa sarili ko, and thankful ako na inallow ako ng management ko to do it kasi parang kita rin siguro nila na, "Sige, sige, alis ka na." Pagod Oo, ka na. supportive naman sila sa kung ano mang paalam ang, i-aano ko sa kanila, ibi-bring up ko sa kanila. Pero sorry, going back lang, this person Mm. na nagkaroon kayo ng beef with each other, you don't talk anymore? Like, since that time? Hindi na, Hindi hindi na. nagkaayos? Oo, parang ayaw na yata daw ako makatrabaho forever. Sinabi niya yun? May nagsabi sa akin, pero again, sa showbiz di natin alam, baka may exaggeration yun, 'di ba? Baka merong additional ano dun, parang, ewan ko, parang may adlib na involved, 'di ba? Something, Hindi ko yeah. alam eh kung ano yung na-add dun eh, pero parang sabi ko, sayang, sad naman na ayaw niya na ako makatrabaho. Okay. At least, marami pa rin gusto makatrabaho ka. Oo naman. At nandito pa rin naman ako, nagtatrabaho with other people. Exactly, exactly. So, we're gonna wrap up our interview once we return. I'm gonna be asking, what's ahead for Glyza De Castro? Kasi nga, ang dami mo dire-diretso. Ano, hindi ka pa napapagod? Napapagod ka nga, sabi mo napapagod Oo ka nga, nga. eh, kaya nga pagkatapos nito, alis ako ulit eh. Saan ka pupunta? Sa Japan. Yes. Oo. Pag-usapan natin yan sa pagbabalik po ng Think Talk Tea. Okay, meron kang stars on the floor. May sangre ka. May papalabas kayo ni Rian na pelikula. Yeah, ang I Feel It's Fine. Ano bang gusto mong mangyari sa buhay mo? Gusto ko nang magkaanak. Ayun! Yun! Hindi, sa projects na talagang tinatrabaho namin ngayon ni David. Feeling ko lasing lang yan. Isang lasing lang ng gabi. Kasi yung best friend ko si Happy, nalasing lang. Nag-IV, talaga nagpa-doktor pa. Yung talagang ginalingan talaga. Parang, hindi talaga siya nabuntis. Nalasing siya. Nabuo. Sa Japan. Galingan mo. Isang bote ng sake ang katapat niyan para made in Japan. Hoy, made in Japan ako. Made in Japan ka? Yes. Oh my God! That's why, anime eyes. Oo, ngayon malaking eyes, diba? Wow! Sana all made in Oo, Japan. tingnan natin. Baka ang pangalan na magiging anak namin ay Kira. Ayaw mo ng Ewan ko. Tanjiro? Tanjiro. Diba? Pag lalaki, Tanjiro. O Tanjiro. Sige. Dapat yung name daw ng anak mo, Fuji. Galing sa Fuji Rock Festival. Ano ba yan? Si Sir Jane, ano mga nire-recommend do? So, syempre, plano mo magkaanak. Gawin mo sa Japan yan, ha? Galingan mo yan kahit pagod na kayo. Babalitaan kita next month kung na-produce na. Oo. Yung output, gusto natin makita. Yung final output. Okay, sige. So, yun yung ano mo ngayon, vision mo Isa magka-baby. yun, kasi parang, Mars, ang tagal ko na umaarte, ang tagal ko nang binigay yung sarili ko dun sa industriya, na thankful naman ako talaga. Gusto kong i-emphasize yun, na hindi ako, napapagod ako, yes, pero parang hindi para, wala akong hatred towards it. Kumbaga parang, ibang priority. Yes. Kasi parang sa tagal ko na rin na ginagawa to, yun nga parang makikita mo na may ibang reality ka pa pala. Nung time na na-meet ko si David, yun yung isa sa mga realizations ko na reality ko to, pero iba yung reality ko pagkakasama ko siya. Kasi hindi ako si Glyza De Castro, hindi ako artista, hindi ko kailangan umarte, hindi ko kailangan isipin yung itsura ko, hindi ko kailangan isipin kung anong kailangan kong gawin. Ini-enjoy ko lang yung buhay ko, nakasama siya, na nasa ibang bansa rin ako. Pagka nandun ako sa ibang bansa, parang kahit na anong, 'di ba, parang sa araw-araw, yung ginagawa ko dun,
wala akong kailangan i-please na tao, parang gano'n. Yes. Tsaka ang bait ng family ni David. Sobra, Super sweet. sobra. Ang Oo nga, swerte na-meet mo nga mo. pala, Swerte mo sa oo. kanila. Very sweet. Very Western people. Di ba mabait na mga Westerners? Alam mo yung Oo, ganun. na ano nga ako na syempre first time kong ma-meet yung parents niya no'n, 30th birthday niya. Parang syempre kabado ako na parang, paano ko ba 'to kakausapin, gano'n. So, alam mo hinug nila ako, kasi sobrang affectionate din ng family nila. Isa 'yan sa mga parang appreciate ko, sa kanila na very ano sila, touchy Sa gano'n. culture Sa nila kasi culture ganun. nila parang sarap pala ng feeling na hina-hug mo yung tao kasi ramdam mo yung warmth talaga. Ta's parang, "Ay, I belong." Gano'n. Wow, thank you naman po. Ta's parang kapagka nandun ako, ayun nga parang wala akong iniisip na kahit anong kailangan kong gawin sa araw ko. Parang ako na yung magde-decide, anong gusto kong gawin? Sige, mag-yoga ako, ganyan. Hindi ka naghugas ng pinggan, ganon? May Mars, may, ano yun? Dishwasher? Oo, may dishwasher. Wala Parang, kasi ay sa- wow, wala kami nitong nung ganito sa bahay dati. Ay puwede pala yun, nilalagay mo lang yung mga plato ta's Kaya siya nga na yung eh. maghuhugas. Nahuhugasan ba talaga? Nahugasan, pero may mga iba pa rin na natitira. Di ba? Mga Ta's kapagka kanin-kanin. maghuhugas ako, ay sasabihin, "Ay hindi na, wag." Siyempre 'di ba pakitang gilas din Oo. ako. Showbiz pa din naman. Oo, makikisama rin ako. Kumbaga Yes, yes. parang taguyod natin yung pagiging Pinoy natin True. na masipag tayo, madali tayo makisama. True. Sorry, hindi ka applicable sa akin kasi sobrang sabay nila ako. Parang, sorry, wag ka tumingin masama sa akin. Wag mo sa tingin. Napaka-prinsesa ko dun eh. Late gumising, tapos may pagkain na sa... May prinsesa din ako. Oo, pag nagiinom ako, tapos uwi ako mga 4:30 a.m. Sumsuka. Nakakaya din naman. Pero sorry na po. Sorry na, lasinggera lang talaga. Diba? Huwag niyo po tutularan yun ha. Pag sa mga in-laws niyo, wag kayo ganyan ha. Okay lang naman paminsan-minsan. Pero, Pero, sa mga in-laws, diba? sa mga in-laws, kailangan, Behave tayo. Oo, mag-ipon Behave tayo tayo. ng points. Yes, exactly. Now, Cha, itong table natin, itong Think Talk Tea table is a very special table because this is a manifestation space. Oh. Ay, dahil nakatingin ako dito, sorry, baka makalimutan ko lang, nakita ko siya eh. Bigay po to ni Cha sa akin. Isa po siyang souvenir Ano siya? Big Bang concert Oo. sa Japan. Big Bang concert sa Japan. Pinilahan ko yan. Nangaba ng pila sa, di ba sa mga merch? Yes, mabang pila doon. Yan. Thank you so Happy much, naman Cha. Di ba ako. buhay Nandyan pa pa din siya? Oo, masaya. Shout out. Si T.O.P. pa to. Oo. Si T.O.P. to eh, di ba? Yung may ganun sa ulo. Yeah. Yes, ayan. Thank you so much. Baka makalimutan. You're very welcome. Masaya na makita ulit siya. I know. It's a testament to our friendship. It's still here. So anyway, this is a manifestation table. Everything, as long as you believe in it, everything that you say here will happen. Okay. So what is that thing in your life na gusto mong magkatotoo, mag-materialize, maging truth? Sa sarili ko na lang ba muna? O Sabihin mo sa amin. Podcast to eh. May mic eh. babalikan ko to? Balikan mo. Babalikan natin. Okay. Ano gusto kong mangyari? Ang dami. Wag naman lahat mo sabihin. Well, isa siguro para healing. Oh. Ayan. Siguro sa akin, dahil minsan dumadating talaga yung time na nababurnout ka, parang at saka siguro as women, meron tayong ganun talagang face, 'di ba? Siguro yung pag dumarating na yung ganon, yung parang yan na siya, red alert. 'Di ba meron tayong ganon? Siguro yun na, peace of mind. Ano pa ba? Wisdom, parang para discernment actually to choose kung ano yung mga tamang desisyon, kasi gusto ko mabenta yung mga ibang properties ko. Yun, manifest natin. Oo, for reinvestment. Yes. For reinvestment. Sabihin mo and baka interesado sila. nga pala, binibenta ko po yung Baler property ko sa Baler Aurora. It's 700 plus square meters. Wow. Pwede siyang maging Airbnb actually, kasi yung ginawa ko sa kanya. May mga dorm rooms, may pool, may cafe. So, ayan. I-check out niyan sa And it's website. near the beach.
It's 12 minutes away from the beach Okay, by okay. car. Okay, So, okay. malapit-lapit na rin Yes, naman. So, yes. naging ano ko siya, parang naging safe space ko siya nung pandemic. Right. Naging project ko rin siya. So, it's very dear to me. And parang first time ko yatang in-announce na binibenta ko yung property. Kasi hindi ko talaga pa siya, parang wini-weigh ko pa. Pero we're in the process of, parang kinausap na namin mga broker. So, ayun. Isa yun. Sorry kasi marami tayong viewers na OFW. So, pag interesado po kayo, i-message Ayun. nyo si GDC. Oo, magandang investment Maganda yan. investment yan. Oo, kasi malaking tulong siya, especially for big families na to come together Mm. pagka Christmas, kapag Yes. lalo na pag Holy Week. Yan, doon kami malakas ng Holy Week. And ayun, parang ang daming memories na nabuo doon. Pero I think nga, we're going towards reinvestment, ibang areas na we're starting a family. So ayun, isa yun sa mga manifestations na gusto kong i-ano dito, isplok dito sa show mo, sa Think Think Talk Talk Tea Tea. Table. Yes. Uy, 4 na yung titi. Ano? Titi. 4 na yung titi. 3 lang yan. Think Talk Tea Table. Sorry. Sorry, Cha. Dahil doon magkakapamilya ako. Yes. Ayun ang kailangan natin din, parang i-prioritize. And syempre, in terms of work, yung quality of work that I have, quality work in the near future. Parang hindi na yung tipo ng, kasi wala akong choice. Kumbaga parang magkaroon ng choice in terms of choosing, parang accepting din yung mga roles na gagampanan ko o yung work na gagawin ko in the future. Love Ayun. it. Ang dami nun Tsaka very fruitful lahat. At alam mo yun, malalim. Oo. Na Diba? parang Hindi lang, tipong kotse. Hindi yung gano'n, diba? hindi, yung parang hindi lang ako yung magbe-benefit. Syempre, gusto ko Yes. mag-benefit din yung mga tao around me. Kasi ever since gano'n naman ako, klaseng tao. Parang Yes. kapag ka masaya ka, pero ikaw lang yung masaya, hindi yun masaya. 'Di ba? Love Parang dapat masaya rin yung mga tao sa paligid mo. Kasi yun talaga yung masasabi kong joy. Yes. Once na nai-enjoy mo yung mga blessings na hindi ka lang mag-isa, ano man Mm. gagawin mo sa maraming pera kung mag-isa ka lang, 'di ba? Ang Sana lungkot po naman. ilang mga celebrities nyo na narinig to. Sa mga Talaga. taong may sinasabi sa buhay. Yes. Ang dami na yung mga guests na, nando doon. Pero they would always say, may pera ka nga, wala naman akong pamilya. Yun, 'di ba? Diba? Parang dami mong pera. Naman ako, matay-matay naman ako sa depression. Yeah. A lot of the people na nasa walang-wala, hindi nila nare-realize yun. Yeah. But Hindi pera ang sagot, pero kailangan natin kailangan. siya. Gusto Oo, natin gusto yan. natin yan. Gusto natin yan. Damihan pa. I-manifest natin yan dito sa table na to. Please! Please! Pero yung pera na magbe-benefit sa ibang Makakapagpasaya ng maraming Yes, tao. yes, Yan. yes. 5 years from now, how do you see yourself? So that's 2030. Ilang taon ka na nun? I see myself living in Ireland. Hey! Yes. Parang nandun na ako sa point na by the time meron na kaming anak, 'di ba? Tapos syempre, of course I want to introduce him sa Filipino culture, pero at the same time, since dalawa nga yung kultura at countries na meron siya, maggaganon-ganon talaga siya, 'di ba? Magpapaganon-ganon din kami, balik-balik pa rin kami dito. Syempre nandito pa rin yung family ko, yung mga kaibigan ko. Pero I would say na ang biggest project ko na is yung family, and yung priority ko is yung pamilya ko. I love that. Now, lastly, Rainy family. GDC, what is your message to our titos and titas at mga katsaan natin na Mga nanonood? katsaan natin. Dami nilang nalaman tungkol sa'yo, Oo nga parang feeling ko, makaka-relate tayo sa isa't isa tungkol sa pagiging hardworking natin, 'di ba? Sa mga desisyon natin sa buhay. Yung mga millennials kasi parang resilient din pagdating sa trabaho, na parang okay, sige, go. Na dumadating yung point na yun nga, yung emotional breakdown. Parang mahalaga din na kapagka nagwo-work tayo, isipin na natin yung sarili natin at kumonek tayo sa mga taong makakapagpabalanse sa atin at magbabalik sa atin sa realidad. Kasi isa pa parang
i-count natin yung blessings at mag-focus tayo dun sa mga positive things. Kasi kapag nag-focus tayo dun instead of dun sa mga negative things, manganganak yung mga positive na bagay na nangyayari sa atin. So ayun, don't give up. You can cry and you can let it all out. Pero pagkatapos nun, laban pa rin tayo. Hindi solusyon ang pag-quit dahil hindi tayo ganun bilang mga millennial. Sabi nga nila, susuka pero hindi susuko. Susuko, yes. Yan. Ganun tayo. Yes. And with that, thank you so much, Mars, for joining us here Thank you, at Mars. Thank you TikTok sa Tea. inyo na sa mga pagtutok nyo, 'di ba? Yes. Kung baka na-bore kayo sa mga Ay, sure ako pinagsasabi- hindi. Actually, kung may mga natutunan kayo, ano yung mga biggest lessons or mga takeaways nyo sa conversation namin ni Glyza, please Oo. let us know sa comments. And with that, cheers to our friendship, Cheers. to your plans. Yes. And To of- your plans as well. Hindi And ko alam kung for anong plans ko, pero Think sige. Talk Tea, Yes. sana ay marami pang episodes. Yes. At Excited. makalabas pa to sa iba't ibang bansa. Non-stop to. Let's go global, Mars. Yes, let's go! Oh my God! Malay mo, 'di ba? I-manifest natin. Manifest! Mga Joe ibang- Rogan. Mga mo, maging guest mo dito, international. Yan ang goal ko. Oh, yun. Nag-guess ko na kasi Maria Ozawa eh. Ah! Oh, International. international yun, di ba? So anyway, maraming salamat. See you guys next week. Bye! Bye!